Loida, 7,000 yung inyong understanding na ibabayad ni Elceline. Opo. Yun ang ginastos mo sa pagpapagamot sa iyong anak na kinagat ng aso nila Elceline. Opo. Okay. Opo. Pero dahil hindi kaya ni Elceline na dati mong best friend, Opo. ay naibaba ito to 3,000. Opo. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin mabayaran Opo. ni Elceline. Kumusta muna ang iyong anak? Nung nagpa-injection, siyempre ako po natakot kasi nilagnat po siya. Di binalik ko po siya ulit sa doktor para ma-check siya. Sabi daw nung doktor sa akin, normal daw yun kasi na-injection na siya ng anti-rabies. Pero ngayon, natapos ko na po yung injection niya, okay na po. Ilan yun, di ba? 4 po. 4. Opo. So, safe na si Isabel, Opo. ang iyong anak. Opo. Ang iyong ginastos sa pagpapagamot kay Isabel ay magkano? Lahat po ng makakwenta is Opo. 7,000 kasama ng mga pamasahe. 7. Opo. Oo. Pero pumayag ka na 3,000 na lang. Opo. Saan kayo nag-usap? Doon Sa sa... may barangay po. So, nag-agree si Elceline na Opo. okay na ako sa 3,000. Pero gaano nakatagal na hindi pa siya nagbabayad? Nung August 30 po yung kausapan namin na ibibigay niya yung 3,000. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nagbibigay. Kumusta naman ang inyong pagiging magkaibigan? Nawala na pong ano. Hindi na kayo nag-uusap? Hindi na po. Paano nangyari yung nagkapisikalan kayo? Kasi yung pinang-injection ko sa anak ko is inutang ko lang po. Kasi sinisingil na ako nung nagkakautangan ko. Nung nalasing ako, sinabihan ko siya na mag-ano naman kayo kasi obligasyon yun. Hanggang sa may nasabi kaming hindi maganda, sinugod na po ako ng anak niyang si Manuel Santos. So hindi si Elceline ang nakipagpisikalan. Opo. Kayo noong anak niya. Opo. Pero naayos yun, di ba? Opo. Pero yung ayos lang na pinag-iwalay lang kami. So Huwag walang na maulit. pag-uusap. At ang gusto mo mangyari ay? Maibalik lang po sa akin para maibayad ko sa pinagkautangan ko din. Nakikinig ngayon si Elceline sa ating pag-uusap. Ano ba ang laman ng puso mo? Ano ba ang gusto mong sabihin sa kanya? Ginawa ko lang yung para sa anak ko. Kasi sa kwento ng rabies, nakakatakot po kasi kaya ginawa ko lang yung nararapat. Ibigay naman yung kailangan ko. Kasi inutang ko rin yung nakakaya rin po sa iniraman ko. O yun na nga inutang mo na nga pala yung ipinanggamot mo sa anak mo Bakit kailangan mo pa magwala? Hindi naman ako, hindi ko naman siya gustong ipakulong Yun lang yung hinihingi ko na lang na kasi para mabayaran ko yung mga nahiram ko. Hindi naman kami magkaibigan naman kami. At pumayag ka na doon na ibaba from 7 to 3,000. Oh. So, subukan natin, Loida. Patuloy natin pag-usapan kasama si Kuya Alan, Ate Pia, at tingnan natin kung paano natin mabibigyan ng solusyon itong inyong problema. Elceline, ano ang iyong palayaw? Nay po. Monay. Opo. Dati kayo mag-best friends or magkaibigan kayo? Kaibigan. Ni Loida, dahil kayo magkapit-bahay, 6 na bahay lamang daw ang pagitan. Opo. Narinig mo yung salaysay ni Loida. Ano ang laman ng puso mo? Yung mga sinabi niya po, Kuya Boy, walang katotohanan yung... Nung time na nag-usap kami sa barangay, may agreement na kami na babayaran ko naman siya. Siyempre po, sa bayaran po kasi may date kung kailan. Hindi po siya nakapag-antay. Ang problema sa kanya, pag nakainom na siya, dinadaan niya lagi sa warprek. Hindi ka tumutupad sa usapan. Ilang beses na po yan nagwawala sa harapan ng bahay namin. Hindi ko lang po siya pinapatulang kasi
pinapakita ko pa rin sa kanya na, sige na sa akin yung pagkakamali kung yun ang binabato niya sa akin. Sandali. So ano yung date na inyong pinagkasunduan? August 30 po. Anong nangyari? Naibigay mo ba? May attempt ka bang bayaran? Ang nangyari po kasi nagwala muna po siya eh. Nagwala, ibig sabihin, paano ang pagwawala sa tapat ng bahay mo? Opo, nakainom po siya. Sumugod po siya sa bahay. At sabi niya, walang niya kang babae ka. Sabi niya ganun, hayop ka. Sabi niya, lumabas ka rito, wala kang kwentang tao. Kung papatay mo anak ko, unahin na kita. Sabi niya ganun. Mali yung sinasabi mo. Ngayon, nilabas ko na siya kasi iba na eh. Ang sakit na sa tenga dahil ang dami ng kapitbahay. Sabi ko, ano ba kasing problema mo, Lloyda? Sa halagang 3,000, kakaganyan ka. Magkakabayaran naman na tayo, hindi ka lang makapag-antay. Nagdidiskarte ako ng pera, alam mo yan. Ang dami mo nang pinasok na problema sa akin eh, sabi ko sa kanya. Sabi ko, ano bang gusto mong mangyari? Bayaran mo ko. Sabi ko, babayaran kita pero hindi sa harapan mo. Sa barangay tayo magbabayaran, sabi kong ganun. Bakit kailangan magwala? Tapos, nagwawala pa rin siya. Ang ginawa ko, tumakbo ko sa barangay, Kuya Boy. Yung sinabi niyang pananakit ng anak ko sa kanya, kasalanan niya po yun. Kasi nung tumakbo ko sa barangay, ang sabi ng barangay, hindi daw pwede siyang kausapin kasi nakainom. Bukas na lang daw. Di, pumayag na ako kasi nakainom eh. Aba, sumugod pa rin siya dun sa barangay. Sabi niya, hindi, ngayon na tayo mag-usap. Sabi niya ganun. Tapos sabi niya pa, walang niya kang babae ka, sabi niya ganun. Hoy, sinungaling ka. Nagulat po yung mga barangay, pero hindi siya inaawat. Kasi lasing nga siya eh. Di, hinayaan ko lang. Sabi ng barangay, bukas na lang kayo mag-usap. Para bukas, malinaw yung pag-iisip nyo para masabi nyo kung ano yung talagang nararapat sa isa't isa. Di okay na, lumabas na po siya nauna. Tapos kami po ng anak ko sumunod. Hindi niya kami tinitigilan, dinuduro niya ako. Ngayon yung anak ko hindi na nakapagtimpi sa kanya. Tinanong na siya, sabi niya, ano bang gusto mo mangyari? Sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? Tapos yun, inupakan na siya ng anak ko. Hanggang sa, sabi niya, binugbog daw namin siya. May CCTV po na wala pong bugbog nangyari. Ang umawat po sa kanila, mga mismong barangay din. Kaya po siya nagkaganon dahil po sa ginawa niya rin. Lahat po ng pamamahiya ginawa niya sa akin. Hindi naman ako masamang tao. Sabi ko sa kanya, alam mo yung naging problema ko sa buhay ko, Lloyda. Pinapakita ko sa... Halos naglulumuhod ako. Na wala talaga pa akong ibabayad. 3 buwan na yung bill ko sa kuryente. Alam, pinapakita ko sa'yo yan. Nagkasakit yung mga anak ko. Pinapakita ko sa'yo lahat ng binayaran ko. Hindi mo ako pinakinggan, sabi ko. Paano naman ako? Puro na lang ikaw yung iniintindi ko. Sabi ko, kala ko ba kaibigan ang tingin mo sa akin? Sabi mo sa barangay, handa kang pagpatawad, di ba? Sabi mo, Diyos na nagpapatawad, sabi mo. Pero bakit ngayon, hindi mo magawa? Sabi ko, kung nakikita mo man ako nagtitinda ng isda, hindi ko naman puhunan yun. Pasa lang sa akin ang kapatid ko yun para may pang-araw-araw lang kami. Dahil sabi ko, ang jeep ng asawa ko na pinakakabiyahe niya, nasira. Pero hanggang sa ngayon ay hindi ka pa rin nakapagbibigay. Opo. Bakit hindi mo pakonti-konti? Nung nag-usap po kami sa barangay kasi sabi ko, kung pwede hulug-hulugan. Nung unang pag-uusap, ayaw niya. Ayaw niya talaga makipag-ayos. Nagpangalawang pag-uusap, ang sagot pa rin niya, ayaw niya. Ang gusto na lang daw niya, makulong ako. Hindi yon, maibalik mo lang yung nagastos ko. Sabi ko sa kanya, kasalanan ko ba yung anak mo pumunta sa bahay? Nasa mismo loob ng bahay namin na nakagat yung anak mo. Tsaka anong oras na ba? Nung pangyayari na yun, sabi ko. Anong oras? 7:30 na, Kuya Boy, mag-alas 8. Nakagat ng aso ko yung anak niya. Sabi ko, ilang taon ba yung anak mo? 8 years old? Hinahayaan mo yung anak mo na ganung oras nasa ibang bahay pa? Pero hanggang ngayon, Monay, wala ka pa rin pagkakataon, wala ka pa rin kapasidad na bayaran siya. Meron na, kaya lang. Meron na? Opo. Kaya lang hindi ko binibitawan kasi hindi siya handa magpatawad. Mamaya, pag-usapan natin kasama si Kuya Alan at Ate Pia. At saka pag-usapan natin yung bayaran at lahat ng ito. Monay, salamat.